Katatapos pa lamang mag-almusal ni na Catriel, Samantha at ng kanilang abuela na dumating si Craig. Haggard ang itsura nito at halatang hindi nakatulog ng nakaraang gabi. "Something wrong, iho?" Kagad na tanong dito ng kanyang abuela. "May naging problema ba sa meeting mo kagabi with our clients?" "I've just closed a big deal with them." Pagkuway tumingin to sa gawin niya. "I'm here because of Catriel. I hope hindi niyo ikagagalit kung ipapasyal ko ulit siya. Hindi ko kasi natupad ang pangako kong dalhin siya sa isang partikular na lugar because I had to attend yesterday's meeting." Ngumiti naman ang kanyang abuela. "You don't have to explain, Craig. Just go and take my Catriel. Hindi ko nahihintay ng pagtugon ng aking apo dahil alam ko namang mag-e-enjoy siya sa company mo." Naramdaman naman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi sa sinabi nito. Alam niyang may ibig itong ipakahulugan. Nang magkatinginan naman sila ng binata, nababasa niya hindi lamang isang simpleng pamamasyal, ang sadya nito sa kanya. "It's about Maylin, right?" Bungad ni Catriel na makaupo na siya sa passenger seat ng Toyota Prado ni Craig. Na-trace na ni Philip kung nasa si Maylin. "Really? Thank God. But we have to be with her as fast as we can. Nasa ospital ngayon si Maylin at ayon sa doktor ay critical ang kanyang kondisyon." Nawalang mga ngiti sa kanyang mga labi at napalitan yon ng pagkabigla. Sandali lamang ay nasa ospital na sila. Sa labas ng ICU ay nakita na nila si Philip. Halatang kanina pa ito naiinip sa paghihintay sa kanila. "How is she, pare?" Kagad na pangangamusta dito ni Craig. Pareho silang nakatutok ang paningin sa salaming bintana ng ICU. Isang babaeng hindi bababa sa 24 ang edad ang nakaratay sa puting kama. Nakapikit ito't kung pagmamasdan ay akalaing wala nitong buhay kung hindi lamang sa ilang tubong nakakabit dito. Pati na rin sa monitor na nagpapakitang tumitibok pang puso nito at patuloy sa paghinga. "As you can see, she's not doing fine. But good thing, sabi ng doktor ay kausapin na natin siya hanggat hindi pa huli ang lahat. They gave her 24 hours to live." Masyado na raw critical ang kanyang kondisyon. Pagbibigay alam ni Philip. Isang doktor ang lumabas at sa kanila nakatingin. "Kamag-anak ba kayo ng pasyente?" Formal ang mukha nito at hindi ngumingiti. Kasunod nito ang isang nurse na katatapos na mag-inject kay Maylin. "Mga kaibigan niya kami, Doc. Parating ng mga magulang niya," sabi ni Craig. Sumulyap ang manggagamot sa salaming bintana. "I'm sorry, pero hindi niyo maaring makausap ang pasyente. Hayaan niyo na muna siyang makapagpahinga sandali," payo ng doktor. "Pero Doc, nakausap ko na si Dr. Salvador at sinabi niya sa aming maaari na naming makausap si Maylin. Tinapat na niya kami na konting oras na lamang ang nalalabi ng pasyente. Kaya habang maagay, kailangang makausap na namin siya," ani Philip. "May problema ba, Dr. Año-Nuevo?" Tanong ng doktor na pag-alaman nilang siyang kausap kanina ni Philip. "Wala naman, Dr. Salvador. Hindi ko lang alam na sinabi niyo pala kanina sa kanila ang kalagayan ni Miss Peralta. Yun lamang at tumalikod na ito at mabilis na binagtas ang mahabang pastilyo. Sasamahan ko na kayo sa loob," ani Dr. Salvador. Gising na si Maylin na talatang hirap na ito sa paghinga. Ngunit lumiwanag ang mukha nito pagkakita kay Craig. "Salamat sa Diyos. Natagpuan mo pa ako." Humihinga. Paputol-putol na saad ni Maylin. Mahigpit nitong ginagap ang kamay ng binata pagkuway sumulyap sa kanya. "Siya si Catriel San Diego, ang apo ni Ambrosia Garcia." Pakilala ni Craig sa kanya dito. Ngumiti ito ngunit halatang hirap na hirap. "Ingatan mo siya, Kuya Craig." Pagkatapos nun ay muli nitong hinabol ang hininga. Malamang ay anumang oras ay hindi na nito makakayang lumaban kay kamatayan. "Alam kong hindi ikaw ang pumatay kay Carla. May lihim siyang natuklasan at malakas kong pakiramdam na malaki ang kinalaman nun sa pagkamatay niya." "Anong lihim? At kaninong lihim?" Muli itong napasinghap ng hangin, subalit tuluyan na yata itong nalagutan ng hininga at hindi na nakuha pang masagot ang importanteng impormasyon na siyang magbibigay linaw sa lahat. Mura ni Craig at lumuwag ng pagkakahawak ni Carla sa kamay nito. Sandali lamang inagdatingan ng mga doktor at pinilit pa rin ng mga itong i-revive si Maylin. Subalit ilang minuto lamang ay huminto na rin ang mga ito. "I'm sorry, she's gone," anang doktor. Napakagatlabi siya. May galit siyang nararamdaman sa taong may gawa nun kay Carla at biglang niyakap niyang sarili. Hindi niya maiwasang isiping maaaring mangyari din sa kanya ang sinapit ni Maylin. "I made a promise, Catriel. Hindi ko papayagang mangyari sa yung nangyari kina Carla at Maylin," ani Craig, as if nabasa nitong nasa isip niya.
Doon tuluyang bumigay ang kanyang katatagan. Napaiyak siya sa nalaman niyang siya ang susunod na target ng misteryosong killer at hindi niya matanggap na nanganganib ang buhay niya na hindi niya alam ang dahilan. Bago pa siya makalapit sa'yo, I'll find that bastard para pagbayarin sa mga kasalanan niya. And I'm here, Craig, para tumulong sa inyo. Wika ni Philip. Salamat pare, I think I have to apologize. Ang totoo, pinag-isipan kitang may kinalaman ka sa pagkawala ni Mylene. Pagtatapat ni Craig dito, ngumiti ito. Alam ko yon, kaya nga hindi ako tumigil sa paghahanap kay Mylene. Salamat, Philip. Ani Catriel na ngayon ay kalmado na't wala na sa mga bisig ni Craig at umiiyak. Sa ganitong sitwasyon, nakakatuwang malaman na may isang tunay na kaibigan tulad mo na handang tumulong. Balak na sabihin ni Catriel ang tungkol kay Mylene sa kanyang abuela dahil yun ang napagkasunduan nila ni Craig pagkagaling ng ospital. Ngunit kakaibang kasiyahang nakikita niya sa mukha nito at nagigilty siyang masirang magandang mood nito. Hindi rin ba nabanggit sa'yo ng mama mo ang aking kaarawan, Catriel? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Kasalukuyan silang nasa library ng mga oras na yon at bisita sa paglilista ng mga pangalan. Napailing siya dahil yun naman ang totoo. Gayunpaman, hindi pa rin nabawasan ang kasiyahan sa mukha nito. Bueno, itanong mo na lang sa akin kung bakit masaya ako ngayon, apo ko. Kunot noong tinitigan niya ito. Kaarawan niyo ngayon? Actually sa Webes pa. At sa araw na yon ay magpapaparty ako hindi dahil lagi ko yung ginagawa tuwing birthday ko. Kung hindi dahil kapiling kita sa special na araw kong iyon. For 20 years na pagdarasal ko'y natupad din ang aking kahilingan na makapiling ka, Catriel. Kahit na nakakalungkot dahil wala ditong iyong mama. Oh, I'm sorry Mama Ambrosia. And I'm also happy dahil nagkaharap tayo at nagkasamang muli. I thought wala na akong puwang sa puso mo. Kaya hindi ko masabi-sabi sa inyo kung gaano ko kaligaya na mula kang makita. Ganon din ako, Catriel. At sisikapin kong mapunan ng pagmamahal ng mga taong nasayang sa atin. Itutuwid ko rin ang nakaraan noon at ipapaunawa sa iyong katotohanan para sa kahit ganun man lang na paraan ay mapapatawad ako ng iyong mama na tiyak na nasa langit na. Pinahid niyang luhang gumitaw sa mga mata nito. Malapit ang birthday niyo, so kailangan maganda kayo. Nakakadingkals ang pag-iyak pati ng pag-iisip. Oo nga pala. Bueno, tulungan mo na lang ako magsulat ng imbitasyon sa mga kaibigan nating padadalhan. Pagkatapos ay inabot nito sa kanya ang mga pangalang kanina pa nitong pinagkakabalahang isulat. Mama Ambrosia, nakalimutan mo yatang isulat ang Alcaraz family. Nagtatakang tanong niya rito. Ha? Oo nga pala. Sige, ilista mo na. Sa isang sulok, tulad ng dating gawi, lihim namang nagmamatsyag at nakikinig ang isang nilalang sa pag-uusap ng maglola. At hindi may kakailang galit nito sa nakikitang pagkakalapit ng mga ito. Gabi, hindi naman maalinsangan ngunit ayaw dalawin antok si Catriel. Iniisip niya kung paano sasabihin sa kanyang abuela ang suliranin nila ni Craig. Ipinasya na lamang niyang bumaba sa kusina upang magtimpla ng gatas. Baka sa ganoong paraan ay makatulog na siya. Pabalik na siya sa kanyang silid, bitbit ang isang mataas na baso ng gatas nang mapatda siya sa pagkakatayo at mapatingala sa itaas ng hagdan. Naaninag niyang may nakatayo doon. Gusto niyang buksan ang ilaw sa sala ngunit hindi siya makakilos. Ang tanging liwanag lamang doon ay ang bumbilyang nakatapat at ang ilaw na nagmumula sa kwarto niya. Luminaw ang taong nakatayo sa ituktok ng hagdanan. Kitang-kita ng mga mata ni Catriel ang babaeng yon. Mahabang-mahabang buhok nito at nakaputing damit na sumasayad sa sahig ng haba. Napatingin siya sa mukha nito. Puting-puti yon. Ang tanging nakita lang niya ay ang maluwag na pagkakangisi nito at ang malalim na pagkakatingin ng mga mata nito sa kanya. Nagtaasan lahat ng balahibo niya. Di yata't multo ang nakikita niya ngayon at walang duda na multo yun ang kanyang tiyahin. Sukat doon ay nagsisigaw na siya. Mariin siyang pumikit upang hindi makita ang multo nito. Catriel, ano bang nangyayari sa'yo? Multo, nakita ko si Tita Edwina. Nang matiyak niyang may kasama na siya'y dahan-dahan siyang dumilat at mukha ng kanyang abuela ang bumungad sa kanya. Nakita ko si Tita Edwina na nakatayo siya dyan. Ngunit pagturo niya sa nakita niya kanina'y wala na ito doon. Imahinasyon mo lang yun, iha. Minsan hindi nagmultong tiyahin mo. Kahit sa akin hindi siya nagpaparamdam kahit na hinihiling ko sa kanyang gawin niya yon. Pag-aalo naman sa kanya ng kanyang abuela. Pagkatapos ay inalalay na siya nito at ni Aling Trinidad na umupo. Ang iba naman nilang kasambahay ay bumalik na sa kanya-kanyang silid. Ganyan nga, Catriel.
Mabaliw ka sa takot, ani Samantha at patuloy pa rin sa pagtawa. Kasunod noon ay hinubad niya ang puting gown na sinuot at ang wig na ibinili niya kahapon. Kasing habay ng buhok ng mga ermitanyo, sinamahan pa niya yun ng maskara. Perfect props para sa pananakot niya kay Catriel. Nag-uumpisa pa lang siya sa plano niyang paalisin doon ang dalaga sa hindi halatadong paraan. Kung hindi niya gagamitin ang kanyang utak ay mawawalan ng saysay ang pagpapakatanga niya kay Ambrosia. Dahil umaasa siyang ang mamanahin ni Catriel ay mapupunta rin sa kanya. Noon yun, nung hindi pa ito bumabalik sa asyenda. Ngunit ngayon ay mukhang balak pa nitong magtagal sa Santa Fe. Dahil obvious namang nag-e-enjoy ito sa company ni Craig. Dati kahit alam niyang hindi lahat ay papamana ni Ambrosia sa kanya, ay okay lang sa kanya dahil alam naman niyang siya rin nagmamamahala sa mga yon. Sapagkat ang buong akala niya hindi na muling tutungtong doon si Catriel. Subalit laking dismaya niya nang dumating ito. Dahil sa pagbabalik nito ay tila gumuhang luhat ang mga pangarap niya. Natapos niyang matiyak ng mga itsura niyang bagong gising ay mabilis siyang lumabas ng kanyang silid. Kunwari ay naalimpungatan siya sa pagiging hysterical ni Catriel sa hindi malamang dahilan. Anong nangyari? Patay mali siyang tanong niya kina Catriel. Nakakita raw ng multo si Senyora Catriel. Sagot ni Trinidad sa tanong niya habang patuloy naman si Ambrosia sa pag-aalo sa dalaga. Nagmumulto si Tita Edwina, Samantha. Garalgal ang tinig na sabi naman ni Catriel na mukhang hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin nawawala ang takot. Kunwari na pahumindig siya. Nakita mo rin ang multo ni Tita Edwina? Samantha, napatayo si Ambrosia. Totoo ang sinasabi ko, Tita Ambrosia. Nakatayo siya sa ituktok ng hagdang iyan. Diyan mismo sa hagdan na kumitil sa kanyang buhay. Tingin niya ay lalong nangilabot si Catriel sa mga sinabi niya. Alam kong hindi kayo maniniwala kapag sinabi ko sa inyong pagmumulto ni Tita Edwina. Pero hindi lang ako naka-experience nun. Kahit si Catriel, malamang may gusto siyang iparating kung bakit siya nagpapakita sa amin mula nang dumating dito si Catriel. Katwiran niya. Itigil na natin ang usapang ito. Matulog na tayo. Sansala ni Ambrosia. But tita, what if may gustong iparating sa atin si Tita Edwina? Forget it, Samantha. Matulog ka na. Hindi naman sa nakipagtalo pa ito. Pagtalikod niya isang nakakalokong ising pinakawalan niya. Tuwang-tuwa siya sa kalamang hindi lang si Catriel ang natakot niya, kung hindi pati si Ambrosia. Lihim namang pinagmamasdan ni Catriel ang reaksyon ng kanyang abuela. Parang natatakot ito sa tuwing pag-uusapan nilang tungkol sa kanyang Tita Edwina. Sukat sa naisip ay muli na naman siyang nangilabot. Ano ba itong nasuungan niya? Hindi pa man natatapos ang misteryong sinabi ni Maylin na siya ang susunod na target ng killer nito't ni Carla. May kakaiba na naman siyang nisisense sa tahanan ng kanyang abuela. Kinabukasan nang malaman ni Catriel na nasa ibaba si Craig, mabilis siyang lumabas ng kanyang silid. Nasasabik siyang makita ito't para bang kapag kausap na niya ito, gagaang muli ang pakiramdam niya. Ngunit napatda siya na makitang may kasama ito, isang sexy at magandang babae, ang kasalukuyan nitong kausap. Kaagad namang tumayo ang mga ito pagkakita sa kanya. Good morning, Catriel, bati ni Craig sa kanya. Good morning din, kaswal naman niyang tugon. Alam na ba ni Mama Ambrosia na naririto ka? Yeah, nakita na niya ako. Nagbalik lang siya sa kanyang kwarto dahil may papeles siyang kukunin. By the way, I want you to meet Lisa Fabular, our new business partner. Nabanggit na ba sa'yo ni Ambrosia ang mall na itatayo namin sa Cavite? Napatango-tango siya sa sinabi nito. Don't be a fool, Catriel. Wala kang karapatang magselos dahil wala kayong relasyon ni Craig. Saway niya sa sarili sa kanyang nararamdaman. Tumayo si Lisa mula sa kinupa nito at nakangiting naglahad ng palad sa kanya. It's a pleasure to know you, Miss Catriel. Nakangiti si Lisa ngunit hindi niya maramdaman ng pakikipagkaibigan nito. Same here, Miss Fabular. Noon lumabas ang kanyang abuela at niyaya nito sina Craig at Lisa na pumasok sa library. You want to join us, Iha? Pag-uway baling nito sa kanya. Hindi na, Mama Ambrosia. Hihintayin ko na lang kayong matapos dito sa labas. Tanggi niya. Wala pang 10 minuto matapos pumasok ang tatlo sa library ay dumating si Vincent. May dala-dala itong mga bulaklak. For you, anito. Sabay abot sa kanya ng white roses. Thank you, Vincent. Have a seat. Salamat. Si Tita Ambrosia? Nasa library, nagmi-meeting sila ni Craig with their new business partner. I see. Hindi na nga sana ako tutuloy nang makita kong sasakyan ni Craig sa labas. But I'm glad na nilakasan kong aking loob na harapin siya.
Bakit? May kasalanan ka ba sa kanya? Para mailang ka na humarap sa kanya? Simpleng tanong niya ngunit mukhang nakapagpaalarma yon dito. Wala. Mabilis naman itong tugon. Well, I'm not surprised kung sasabihin mo sa akin. Alam mo na tungkol kay Carla and I can't blame you kung may pagdadalong isip kang makikipagkaibigan sa akin. Bakit ko naman tatanggihan ang pakikipagkaibigan mo, Vincent? Isa pa na patunayan namang inosente ka sa kasong yon, hindi ba? Even with Craig, hindi ako natatakot na makipagkaibigan sa kanya kahit na alam kong kanyang mga pinagdaanan sa nangyari kay Carla. Yeah, I'm sorry sa sinabi ko. Anyway, let's drop the topic. I'm here to invite you for a lunch date. Is that okay with you? Natigilan siya. Alam niyang tututo ng kanyang abuela sa pag-imbita nito sa kanya. Hiniga ba't dalawin lang siya ng lalaki nangangamba na ito? I'd love to, but Mama Ambrosia and I have other plans for today. Napagkasunduan naming mag-picnic ngayon eh. That is why I'm waiting for her. Pagsisinungaling niya, bumakas ang pagkadismaya sa mukha nito ngunit maya-maya rin naman ay ngumiti. I see. Well, since magpipiknik kayo, I don't mind kung iimbitahan mo kung sumama sa inyo. Ang lakas talaga ng hangin ng lalaking ito. Inis niyang naisip. Ikaw ang bahala kung gusto mong sumama sa amin. Mabuti na nga rin sigurong marami dahil mas masaya. Gayunpaman, hindi niya pinahalata ditong labag sa kanyang kalooban ang imbitahin ito. Ngunit nakaramdam naman siya ng pagre-rebelde sa isiping baka hindi makasama si Craig dahil kailangan itong asikasuhin si Liza. Ayan, wala nang bawian ha? Parang batang nakangiti pa ito habang sinasabi yun. Ilang sandali lamang ilumbas ng tatlo mula sa library. Napansin niya otomatikong kumunot ang noo ni Craig nang makita nitong kausap niya si Vincent. Mabilis naman siyang nilapitan ng kanyang abuela na para bang nakikipag-usap siya sa isang leon na anumang oras isasagpangin siya. Good morning, Tita Ambrosia. Magandang umaga rin, Vincent. Napadalo ka yata. Iimbitahan ko sana si Catriel na kumain sa labas pero may lakad pala kayo. Mabuti nga't pumayag siyang sumama ako sa inyo. Ha? Halatang nagulat ang kanyang abuela sa tinura nito. Okay lang ba sa inyo, Tita Ambrosia? Tanong ni Vincent nang matigilan to. Oo, walang problema, Vincent. By the way, Catriel, ihahatid na muna ni Craig si Lisa sa hotel na kanyang tinutuluyan sa bayan. Then, sa Deer Farm na lang tayo magkita-kita para magpunta sa Garcia Island. Napatingin siya kay Craig. Walang kotse si Lisa, so I really have to take her home. Nagpapaliwanag naman ito. Ngumiti si Liza habang nakatingin sa kanya. Huwag kang mag-alala, Catriel. He won't be long. Papalisin ko kaagad ang boyfriend mo para makahabol sa lakad niyo. Gusto niyo magtaas ng kilay. Sinasabi ba nito yon upang matiyak nito sa kanya na wala silang relasyon ni Craig? He's not my boyfriend. Walang problema sa akin kung sa Deer Farm na lang niya kami imimit ni Mama Ambrosia. Sabi na lamang niya. Tama si Catriel, Craig. Make sure na maayos ang pag-uwi ni Lisa sa hotel bago mo siya iwanan. We will wait for you at the farm. Biling pa rito ng kanyang abuela. Formal lang mukhang tumango lamang si Craig. Nararamdaman niyang hindi ito komportableng iwanan sila ng kanyang abuela na kasama si Vincent. Pamilyar sa akin ang lugar nito, sabi ni Catriel habang nililibot ang paningin sa paligid ng ilog ng kanilang pagpipiknikan. Noong maliit ka pa, madalas kang dalhin dito ni Cassandra at Edwina. Kaswal naman tugon ng kanyang abuela. Bukod kay Aling Trinidad, dalawang katulong pang kasama nila ang mga itong nakatoka upang mag-ayos ng kanilang mga pagkain. Si Samantha naman ay hindi na sumama dahil may iba pa raw itong lalakarin. Parang may isip naman ang mga paa niyang humakbang palapit sa isang malaking puno ng mangga. Tinitigan niyang malalaking katawan noon at doon ay nabasa niyang mga nakaukit na pangalan ng kanyang tita Edwina at Ramiro na nakapaloob sa isang hugis puso. Natatandaan ko na, dito rin noon nagkikita si na tita Edwina at ang kanyang nobyo. Sinadya niyang huwag banggitin ang pangalan ni Ramiro dahil naroon si Vincent na anak nito. At kusa siyang napahinto, nag-aalangan kasi siyang sabihin sa mga tong isa pang eksenang bigla niyang naalala. Sa naturang lugar din kasing iyon ang unang pagkakataong nakita niyang nagalit ang kanyang tiyahin sa isang babae na hindi na malinaw sa kanyang itsura. At ano Catriel, ano pang naalala mo? Tumayo ng kanyang abuela sabay lapit sa kanya. May nakaaway dito si Tita Edwina, hindi ko maaring makalimutan yon dahil unang pagkakataon yun na nakita kong nagalit siya. Natatandaan mo ba kung sinong kaaway niya? Hindi ko maalalang mukha ng babae, Mama Ambrosia. Hindi kaya si Tita Cassandra din mismong babaeng yon? Napatingin siya kay Vincent, napatitig siya sa mga mata nito. Pagkuway umiling siya.
Kung si Mama ang kaaway ni Tita Edwina, hindi ako matatakot sa kanya at magtatago sa likuran ni Tita Edwina. Bastang naalala ko lang sa babaeng yon ay ang matatalim niyang mga mata. Gustuhin man ni Ambrosia na magtanong pa kay Catriel ay hindi na niya ginawa. Hindi komportableng pag-usapan ang mga naalala nito sa harapan ni Vincent. Bueno iha, huwag mo nang pilitin ang sarili mong balikan ang nakaraan dito. We're here para mag-enjoy. Gusto mo bang maligo? No, papanoorin ko na lang ang paliligo niyo ni Aling Trinidad. Tanggi niya. Ikaw ang bahala. Halina kayo, kumain na lang kayo ni Vincent. I'm really sorry Vincent. Sa ibang araw na lang siguro. Tanggi ni Catriel nang muli siya nitong yayain kinabukasan. Para lumabas. This time sa telepono naman ito nangungulit para mag-dinner ng gabing iyon. Kailangan ko kasing tulungan ng Mama Ambrosia sa pagpe-prepara para sa gagawing party bukas dito. Sana maintindihan mo ko. I understand, Catriel. Masaya na rin ako dahil bukas naman ay makikita tayo sa party. I'll see you then. Sige, bukas na lang ng gabi. Bye. Pagkasabi nun ibinaba na niya ang auditibo. Nagtatanong ang mga mata ni Craig nang balikan niya ito sa sala. Si Vincent yun, Kimi niyang tugon. Ang totoo kasi nakatango na siya sa imbitasyon ni Craig. Magdi-dinner date din sila nito. Naliligaw ba siya sa'yo? Parang kang tanong ito. Masyado namang mabilis si Vincent kung naliligaw na siya sa akin. He's that type. Hindi ubra sa akin ng ganong tipo, Craig. Kanina pa niya pinapakita ang katamlayan sa pakikipag-usap dito. Kahapon hindi rin nila ito nakasama sa Garcia Island. Paano may nawala raw gamit si Lisa sa hotel suite nito at sinamahan ito ng binata na magreklamo sa presinto.